Hello, what's up guys? Welcome back to Goodbird Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, I'm gonna talk about Flip Top K-Ram versus Zaki. I-like muna natin yan guys. At ito nga pala ay requested ni Chris Noel, Escape 1871. At maraming salamat nga pala sa mga nagre-request at nandito pa rin at nakaantabay. Sinusubukang mag-upload guys. At marami akong ginagawa. Busy talaga ako ngayon guys. But I'm trying my best, Ganun pa man guys, kung meron ako masasabing hindi maganda, nakakasama ng loob ninyo, please iwasan ninyo maging high-blooded too, Ingatan ninyo yung sarili ninyo. Nagre-react lang ako, hindi ko yun mean, sinasabi ko lang kung ano yung gustong sabihin ng artist. At ganun pa man, nag-explain na rin ako ng mga bagay na connected sa buhay natin. At bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer here in California, I'm an audio engineer, at the same time, a master practitioner. Gawin natin guys para makarami tayo. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-subscribe, i-share, mag-comment na rin kung napanood nyo na ito yung laban na to. At ganun pa man guys, abangan ninyo yung mga lalabas namin kanta, yung resulta, lalabas na rin yung sa channel ko, Plan Motif. Check nyo lang yung description, pati yung kanta namin ni Joshua Marie. Shoutout nga pala kay Joshua Marie. Ang susunod namin kanta, next month sa 15 din lalabas, April 15, yung paulit-ulit. Ganun pa man, lalabas na rin yung sa Spotify. Ingat kayong lahat dyan. At yung Hamon sa Spotify rin pala lalabas. Ingat kayong lahat dyan at let's do it. Shoutout nga pala kay Enigma. Password ko lang guys para hindi lang tayo matumagal. Flip Top Sonic 16, dito pa rin, TIU Theater Makati, baka patalaban na ng kape. Flip Top mag-ingay para sa sarili nyo, lahat ng mga kasama natin dito, at lahat ng MCs na buo na liga. Maraming salamat palagi sa inyo lahat. Support ng Tunay Live Online. At syempre, kahit na rin sa lahat ng mga ongoing, shoutouts na rin sa inyo. Shoutouts sa Represent Collab, silipin nyo ito, bagong labas, Flip Top, RX Panda. Kalalabas lang, meron tayo dyan, onting stock. At syempre, PM na lang kayo sa RX Panda page at sa mga ibang Represent Collab natin kung natitripan nyo yung mga disenyo. Sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Zaki. Baby Jack Apparel, yun lang. Yeah, shoutouts Moro Beats, dito niya, Baby Jack Apparel, clothing line ni Zaki. At sa kaliwa naman, Dasma Cavite represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Kena. Shoutout Chillionaire, Nick Lee, Mick and Chill, PSP Gym, Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, Boxing Dose, Crowd Manila, Got Bars, Papa Kels, Nisco, Dudes Hop ng... Ang ina nyo, wait lang ha. Dudes Hop sa aking kicks na malupet at shoutout kay OGL Nero, Doc Saibe ng Dentalica, syempre sa mga kababayan natin OFW, especially sa mga tropang FDC, Alcobar at Damam Saudi. I love you. Hindi na sila nagkoitos, pinag-usapan na nila. Pumayag naman silang pareho na mauna si K-Ram. Okay. Pakinggan natin, unang banat, Zonic 16, K-Ram. Lagago ka. Ikaw ba si... Zaki? Yung champion ng Sanagan? Proud ka doon, iyong kalaban mo sa oras ay sumobra lang. Di mo tinalo si Rafian. Ikaw doon yung nasalvage. Bugbog at na-damage kaso mahirap talaga tibagin lalo kung may home court advisor. Gago! Kaya itong arrogant, dadakdakan sa mukha na parang Gemarant. Di lang kanto nyo yung yayanig pati continent. Walang pwede makapag-vowel, puro consonant. Ganyan ka-confident. Pag nag-rhyme pasok sa lasa, wala mang condiments. Kaya condolence, pag si-sequence, naging consihal, edi consequence. Ganun ba? Bars, ang ganda ng ano niya dun, multis at yung rhyme scheme niya, ang ganda. Continent, condiment. Condiment yung mga parang ano yan yung mga spices. Mga asin, ganda na pagkakagawa ni K-Ram, unbelievable. Sorry guys, kasi kakagising ko lang rin kaya medyo wala pa ako sa hulog but I'm trying my best to process everything. Tuloy natin.
Umpisa pa lang, I like K-Ram na kagad kasi meron siyang crowd control, meron siyang connection sa crowd, you know, and at the same time, maganda yung stage presence niya, performance-wise, magaling, very entertaining. Tapos yung words niya, diction niya, delivery, ang ganda din. Nakikita ko yung hulma ng itsura niya kay Zaito. Kasi si Zaito ang galing mag-entertain eh. Kaya yung pagbuka niya ng bibig parang si Zaito. Tuloy natin. Speaking of consequence, harapin mo tong consequences. Malamang kukulubot yung rounds na parang courting pesos. Style niya, tagilid yung mouth, tas konting anges. Ganyan yung 40 niya, mas 40 pa sa 40 pesos. Siya si Saki, ang may-ari ng Baby Jack Apparel. What a nice brand, tol. Nagpapatawa ka. Di mo man lang ba naisip sa akin kung gaano kakatanga? Puta, naisip mo pa yon? Imagine ninyo yung mga gumigeng-geng ngayon, naka-Baby Jack Apparel, tas gumaganon-ganon. Gago. Gago. Ganyan kakabaduy! Tipong nalalasing sa root beer. Ingatan mo yan. Man, K-Ram is good. I like this guy. You know. Shout out kay Chris. Sino ba Ang sila design mo, nag-request? ha? Baka gayahin ng musgir. Musgir Pero din bilang yung style. suporta, bibili ako ng Baby Jack mo, tol. Lilibre ko lahat ng rider, sino walang pamunas ng motor. Tangina ka, di kita gusto kalaban. Si Boss Arik lang namimilit. Magpasalamat ka na lang sa akin kasi sa line-up ka nasingit. Maswerte ka ako kaharap mo. Di mo man lang ba naisip na ako ang dahilan kung bakit ang mahal ng ticket? Okay. Di ba? Paldo na naman ang paring Riyam ko. Laki na naman ang kita mo. Pero request ko lang sa'yo, boss. Balik mo na yung linya ko. Ikaw, kampiyon ka sa tingin mo? Ganun ba, Saki? Ngayon ka magmalalim, pues. Baon ka, Saki. Nakilala bilang overrated na MC, oo, ganun ka, Saki. Kaya nakakapagtaka kung bakit sa sunugan to nag-champion. O hindi ko binali yung rhyme. Nagkusa yung bara ko. Pinakita ko lang na yung champion ay hindi tugma sa'yo. Yan ang Nice. face niya, boy. Maganda yon. Very entertaining. So, wala pa tayong makita kung sino pa panalo. But, let me listen to Zaki. Kulabanan! Ay ka natin, Zaki! Yabang mo ah. Huwag mo nga akong kinukupal. Tangina mo, batuin kita ng suman. Tapos, nilalait pa yung brand ko, Baby Jack. Yung sa kanya, Chillionaire. Wak ang puta, Chillionaire. Tapos yung may-ari, Hampas Lupa. Okay. At saka, kino-question mo yung pagcha-champion ko. Ako, wala na ako dong problema. Ang mahalaga, nasa akin na yung pera. Okay. Tangay na, marunong na ako mag-rebat ng 3, putang ina. On the spot pa lang yun. Ito, written na. Scary voice. Si K-Ram lang kalaban. Kaya siguradong sosoplakin. Parang tinapat yung si John Jones kay Jonah Renz. Magtawag na ng kampe tsaka respondeng mabilisan. Kasi wala akong pake kahit ex-boyfriend ka ni Lip Cram. Nagsulat man ng mabuti tsak dehado mga multi mo. Paano mo ko tatalunin kung tinalo ka ni Unico? Okay. Di nag-i-evolve yung talent skills below sa average para makakuha ng reaction. Siya'y nag-i-ilonggo accent. Pang-yugi mag-rap, kung uhuging panggap, puro multing palpak. Stupid as fuck! Ano bang feeling mo? Ubod ka ng dope? Wak na nga yung mga written, tapos puro ka pa-choke? Kakampi mo
mo buong pangkat, taga-ambag sa verse at lines. May taga-sulat ka na nga, tamad ka pa mag-memorize. Wow. Binuking na ni Castillo pagpapasulat nyo, kaya bistado ka na. Anong silbi ng tagasulat mo kung yung tagasulat mo, tinalo ko na? Dati palagi itong ganado. Ganda kasi umpisa pa lang personals na agad eh. Maganda yung ginamit niyang angulo tas direkta pa talaga agad kay Kiram yung atake niya. Although tama, direkta. Si Kiram naman very witty, very comedic yung style niya. Tapos very creative yung mga lines niya. Sa tingin ko sa attacking medyo merong enerhiya, yung enerhiya ng pagka-disrespect at pag-atake. Merong laban si Zaki. Pero sa creative wise at yung pathology ng hip hop konsepto, meron talaga si Kiram. Yung kumbaga yung produkto. Merong rhyme scheme, very creative, may multis, ang ganda rin ng paggamit ng mga wordplay. Pero dito parang inatake talaga siya ni Zaki. Like, it doesn't matter kung anong palamuti ilalagay mo sa pag-rap mo, pero dito parang personalan talaga. So na-appreciate ko na kagad si Zaki dito. Ngayon, tamad na siya mag-rhyme. Parang sawa na siya sa life. Lagi kasing sira yung motor niya, kaya nawala na siya ng drive. Siya si Kiram Pinyaga, isang lame na binata. Bars din yun, para sira yung motor niya, kaya parang nawalan na siya ng ganang mag-drive. Ibig sabihin, wala na siyang drive sa sarili niya para galingan pa. Kasi very confident si Kiram eh. Very confident siya sa ginagawa niyang verso. May mga tumatak siyang linya, pero ngayon overpower siya ni Zaki kasi ang ganda ng diction. Meron siyang na-flip niya yung may rebat siya, tapos hindi ko alam, tingnan muna natin, guys, tapusin natin. Lang sildi sa bahay, puro game sa tilata. Katamaran mo sumobra, kaya ka nadudurog. Iinom yan ng cobra, tas bigla ang matutulog. Wow. Weak tong engot, tinipid yung effort, porket sinabi ni Arik na di ganun kahalaga yung win-loss record. Madalas yan tamarin kaya wala na sa hulog. Wala pa ngang nararating nawawalan na ng gutom. Basang-basa ko na galawan mo kaya tumigil ka dyan. Burara ka sa kada laban mo kaya... Basang-basa ko na galawan mo kaya tumigil ka dyan. Burara ka sa kada laban mo basta tumiis na lang. Burara ka sa karir pati sa iyong writing. Napabayaan mo na rin pati iyong hygiene. Sa mga music video, ang angas ng drip. Laging mukhang mamahalin. Yung tema ng music, napaka-sweet. Pero mukha siyang maasin. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi ka trip ng chicks. Yung ngipin niya sa harap, may nakadikit na Mr. Chips. Bago ka mag-bars at schemes, bro, brush your teeth, bro. Kaya, paano mo ko ma-outclass kung hindi mo magawa kahit magmumug lang ng mouthwash? Tartar niyan, 6 na layer. Grabe yun, yak. Paano ka magkaka-platinum plaque kung ang dami mong plaque? Wow. Yung mga staff ng Wish. Paano ka magkakaroon ng platinum plaque kung madami mong plaque? Yung plaque yung parang kumbaga maraming nakapatong sa'yo, marami kang bagay na hindi mo ang daming ganda ng tumataking putang inang words ni makapangyarihan. Paano ka magkakaroon? Even though nag-stumble siya, nag-choke siya ng konti, pero nabawi niya rito dahil sa energy niya at yung consistency niya ng niya. Meron kasi yung pag nag-choke, biglang bumaba yung energy, pero siya, consistent siya na parang hindi mo nahalata. Yun, naaanoy. Kasi tang ina, yung mic nila hanggang ngayon nangangamoy. Sobrang dirty nito ni Kupal, Iwi. Gustong mag-XB kasi kung mag-toothbrush, yearly. Tapos gusto mo pa maging si Flo G? Feeling mo ba antikas? Gusto mo maging si Flo G porket ngipin mo may pastillas? Ooh, wow. Si Flo G. Kasi ngipin niya may pastillas, pero yung jowa ni Flo G si pastillas girl, diba? Wow, shit. Man, sa akin, bro. May 3 milyon sa bibig. Si Kiram, puro tinga sa bibig. Last, magmiminti sa mga pyesa pagkat wak mga rhyming. Ang tingin ko sa'yo, Kiram, pampaganda ng standing.
Sa akin sa first round, sa tingin ko nakuha ni Zaki yung first round na yun, no? Kasi napaka-direkta ng atake niya, napaka-witty ng mga lines, even though napaka-controversial din, no? Kasi even though package yung ginawa doon ni Kairam, sa tingin ko ang nag-edge doon yung energy, consistency, at saka yung pagdirektang pag-atake doon ni Zaki. 'Di ba? Ang ganda ng kasi ano may intensity doon sa sinasabi ni Zaki na na parang nararamdaman mo. Even do si Kieram may ganun ding angulo kaya parang hindi siya nakakasakit ng damdamin. So kasi this siya this battle siya so kailangan maganda yung papaano mo talaga yung damdamin ng isang tao. So dito sa tingin ko nakuha ni Zaki yung first round. Putang inan ko. Uminom daw ako ng Cobra tapos natulog. Wala kang pakimen. Uminom ako ng Cobra tapos natulog para mas lalong wala akong gagawin. Tangina mo, inaasar mo ba yung XB? Naiinggit ka, boss? Palibhasa, nakikisaw-saw ka sa eksena habang nakakabanding ko, dasos. Round 2 game? May napanood akong laban mo sa rap lines. Sabi mo, ayaw mo sa flip top kasi puro squatter nandito. Oh, sinungaling ang puta. Eh di ikaw na may mag-arbo shelter. Pero nung natapos yung sunugan, yung flip top, ginawa mong evacuation center. Ang tigas ng mukha mo. Sabi niya kay Plaridel, Mongoloid ako mag-rhyme bobo. Boring guy na kung mag-rap slow-mo, ikaw ay overhype na parang Kai Soto. Seryoso? Sariling kababayan binababa mo? Awit ka? Kala mo talaga may arit siya? O anong pakiramdam na nasa Orlando na si Kai? Magic ba? Ikaw nga'y kangkarot ka maglaro. Kaya wag kang feeling buy. Deserve niya yun kasi sobrang tagal niya na yung hinihintay. Tuloy ka lang sa pangarap mo, yung gantong tao, wag mong isipin, Kai. Nagyayabang ka porket nauna ka ng madraft sa NBI? At di ba member ka ng Moro Beats? May tanong lang ako, tol, kasi hindi ako mapanatag. Pansin ko lang lahat ng member nyo doon di nawawala ng lakad. Ang lalagkit na mga kagrupo mo doon. Mga walang ligo, tas andudungis. Shit. Pag nakita nyo, mga nakatopless, tas yung kuko antutulis. Kaya pala nag-vlog ka na lang. Ikaw na mismo nangayaw. May content siyang Saki Move sa channel niyang di gumagalaw. Ang laking bagay nun, no? Kasi nung inasar ni Kairam yung buong Moro Beats, which is, it makes sense. Kasi ganun yung style ng Moro Beats, lagi naglalakad. Kasi ang tema nila parang makabayan, makamasa. Pero minsan dumadaan sila sa YouTube ko. Pinapanood ko naman. Tsaka good thing naman yung ginagawa nila. Ang problema lang syempre, minsan, nakakasagabal nga lang sa kalsada pag syempre tumatawid sila, kailangan din nila magpake kasi nakita ko yung mga chopper biglang napapahinto kasi kailangan nila magbigay sa kanila siguro dapat medyo ingat lang din, ingatan din nila yung sarili nila pag naglalakad sila kasi baka hindi nila alam yung lugar, gano'n. Yun lang kinakatakot ko kasi Pilipinas medyo magulo din minsan, so konting pasintabi lang ng konti, which is yung sa ginawa ni Kairam, ang laking bagay nun. Kasi, parang, ang galing niya mag-twist ng kwento. Parang overhype si Kai. Hindi naman yung ganun, hindi naman negative yung pagkakasabi doon. Kumbaga. Pero ginamit ni Kairam yun bilang isang elemento na parang twist niya yung storya na parang nilalait mo si Kai. Kahit hindi naman ganun. Wala naman pang lalait doon. Wala naman ibig sabihin kung sabihin na overhype si Kai. Wala naman. So, but ginamit niya yun. Ang ganda ng pagkaka-flip doon ni Kairam para gamitin niya yun isang angulo para pagmukaing stupido si Zaki. Yung paggamit niya ng salita na yun, paano niya kinontrol yung words na yun para gamitin kay Zaki, napakahusay nun. Tapos yung pag-disrespect niya sa Moro Beats, ang laking bagay nun kasi parang sinasabi ni Kairam dito na yung Moro Beats nga na pinanggalingan mo walang kwenta, ikaw pa kaya. Parang ganun. So ang laking bagay nun kasi parang
binagsak niya hindi lang yung pangalan ni Zaki, kundi yung pangalan na buong Morobits kung saan siya nabibilang. So, buong lahat yun. So, ang laking kabastusan nun talaga. So, para sa akin, ang laking bagay nun. Grabe yung viewers mo, 83. Solid ang fanatics. Ako sa'yo, mag-content kayo ni Luxuria, tas upload mo sa Pinayflix. Shoutout kay Luxury. O, di ba? Pwede, Brad. Tapos titlean mo ng call center boy, binatuta yung Lady Guard. Sabi niya kay M-Site, 3Gs nung round 1, 3Gs nung round 2, pupudripin ko lahat yan. Mga rapper na tunog lata, uubusin ko ang kan. So kumakain ka ng lata. Anong lasa? Paalala ko lang ha, nung nakulong ka, munti ka nang ipapatay sa loob kasi hindi ka pumareho. Bitch ka na pageto. Sinasabihan kaming tunog lata nitong muntik matumbang preso. Sinilasin kita dyan eh. Wow. Ano itatanggi mo? Sige amigo, deny mo. Uubusin ang kan. Ulul, ubusin mo naman ang nido ni Saito. Pati si Boss Arik gusto pagatasan. Talagang ang adik kami. Gago pagtapos ng battle na to, walang magbabago sa TF mo. 1-6 pa rin. At last, gusto ko lang pasalamatan si Boss Arik. Kasi nilabas mo yung giggle sa sarili ko. Pero kahit palagi mo akong tinatarantado, boss, hindi ako magbabago. Parang DP mo. Second round pa nga sa Zaki. Sir Arik, salamat daw kasi nilabas mo yung gigil niya. Ako naman, nawala yung gigil ko. Tsaka nilalait mo yung Morobits, lakad ng lakad. At least malakas pa rin dating. Yung Morobits, kahit ganun yung music video, at least hindi na bansagang squatting. Natututo na talaga ako mag-rebat eh. Si Kairam, tangina, napakahusay niyan sa pagbabasketball. Pero pag andyan si Shernan, inuutusan lang. Nakaka-bad trip yun. Pero star player yan ngayon. Kaya lahat panis. Star player na amoy. Star anis. Player yan si Gago, kaya lahat takot na. 5 a.m., wala pang hilamos, nasa court na. Punong-puno yan ng energy. Sobrang competitive, nilupusan yung referee. Pero laro nito, pambata. Puro dribble ang kanyang style. Sobrang lakas ng tama, nagsispin move, walang bantay. Yung moves ko, parang performance ni Jokic. Yung moves mo, parang crossover ni Jovic. Pag nasa court, ba't wala yung boss? Pag nasa court, saksakan ng galing, unstoppable. Pero sa yung battle rap career, you drop the ball. Ikaw ay pastime lang, kaya masyadong binasic. Mas fragile pa kaysa kay Anthony Davis. Basketball player ka, di ba? Yung motto mo, ball is life. Eh bakit yung balls mo di makabuo ng life? Oh, shit. Sakit din nun. Tangina. Oo, baog yan. Kaya dahan-dahan siyang na-burn out. Problemado araw-araw kasi mababa kanyang sperm count. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may 2 na siyang anak. Gago, hindi yun yung punchline. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may 2 na siyang anak. Si Kairam, pag nilalabasan, putya, 2 lang yung patak. Babae mo, palagi mong i-check. Baka iwanan ka niya bukas. Kada tapos na daw mag-sex, di na kailangan ng pamunas. Bubuntisin na lang yung kanyang partner, di pa kinaya. Kung ako partner niya, palagi siyang buntis, parang iyabila niya. Ang malas naman ito ni Kupal.
Tila nawala ng lahat. Wala ka na ng mga magulang. Di ka pa magkakaanak. Wow, shit. MCing kawawa, disabled at weak. Buti pa si Efren may bata, si Jason may kid. Man, Kairam is done. Ewan ko pa paano siya mananalo dito. But first round and second round, sa tingin ko nakuha na ni Zaki. Finishing. Walang mabubuo sa tiyan kahit pumatong siya maghapon. Huling testing niya ng ultrasound, putya yung album pa ni Marlon. Kaya, anong silbi ng mga bara mo na tekniko? Kung hindi na gumagana iyong testicles. Shit, ang lungkot niyan. Di kayang mag-anak. Sa sitwasyon mong yan, kailangan mag-adapt. Double meaning pa yan sa sitwasyon niya. Man, shit, man. Zaki got the edge. De, tama lang din yan para di na dumami yung lahing pinyaga sa mundo. Kahit maka-impluensya ka ng maraming rapper, di mo masasabing galing sila sa kamod mo. Di ka magkakaanak kahit isa. Di mararanasan yung ganon. Yung anak ni Irish sa iba, isipin mo na lang na sa'yo yun. Bar, sa tingin ko sa second round, nakuha na naman ni Zaki. So, I think bonus round na lang yung third round. Kasi I think Zaki got the edge kasi more ano siya, more direkta siya. Ganun kasi ako guys pag nag-judge ako. More direkta, maganda yung punchline, wala nang masyadong, kung gagamit kayo ng creativity at you know, yung mga multis ninyo, mga ganun kasi mga bagay, ano lang yun eh, palamuti lang yun para sa akin eh. So huwag kayo magagalit guys ha, tingnan natin kung sino panalo, but sa akin, para sa akin, panalo na si Zaki dito. First and second round. Ang ina yun na yun. Buo ang kalahati ng rounds puro baog. Tangina, barok kamin. Porke wala pang anak, baog na. So ibig sabihin, baog ka rin. Tanginan to. Mga sinasabi mo, nasusobrahan ka na sa boka. Nasobrahan ka na sa boka, bro. Pag ako pumunta sa inyo, bubuntisin ko yung lola mo. Sumusobra ka na kanina ka pa, ha? Gago to eh. Round 3 game! Yeah! Isa pa, game! Yeah! Putang ina, lakas oh. May isa akong linya niyang paborito na sinabi niya kay Lip Cram. Sabi niya, palagi kang laglag sa isa buhay kasi kulang ka sa talent. Gusto mo mag-champion ng isa buhay? Magpasulat ka sa akin! Wow! Pagka-championin pa daw. Paalala ko lang ha, tinalo ka ni JD sa unang round. May linya pa siyang, mapipilayan tong pinsan parang DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins, ang husay mo sa angle. Mapipilayan daw yung cousin. E di kawawa naman yung uncle. Okay. Cousin, uncle, lupit ng injury, ibang twist. Paki-check up naman na maigi. Baka inabot din yung knees. Ganda nun. Relative injury bars, motherfucker. Ganda na pagkaagawa ng rhyme scheme niya, tsaka pa yung structure ng bara niya, maganda. Very creative. Napakaganda nun. Sa tingin ko, yun yung pinakamalakas na lines ni Kairam. Relative injury bars, motherfucker. Tangina ka, nakalimutan ko yung linya. Gago ka kasi masyado kang pabida. Tapos, tangina mo, masyado ka nang sumusobra. Alam mo, itigil mo na yung ganyan mo, naaangguluhan mo na ako kakadroga. Tanginang to, masyadong pabibo. Nalilito ako kasi mabaho ng hininga mo.
Fuck! Tangina mo, gano'n mag-vecto! Tangina ka? Kaya yung estilo nito ni Gago, ginawa niyang kakaumay. Ito nagbabaka sakaling makasungkit ng isa buhay. Sobrang dami mo ng battle, kailangan mo pa rin ng patunay. Nasa pagalingan ka pa rin, ako nasa pasarapan na ng ulam. Tangina, may bars ka! Ako, nakasakay na sa barko. Magaling ka mag-construct, pero ma-establish pangalan ko. May titulo ka, pero nakikitira ka lang sa tito mo. At tandaan mong hanggang multi ka lang. Naging multi-cab driver ako! Parang lumabas naging parody yung ginawa niya kasi ginamit niya yung style ni Sinya para ibigay doon kay Zaki. Hindi kita gusto kalaban! Umalis ka na dito! Gusto ko makalaban taga Pampanga, gigisahin parang tosino! Mukhang alam na ng mga tao yung tinutukoy ko kung sino! Di ko na para pangalanan, boss! Ilabas mo si Duma! At last, kung sa tingin mo ito ang basihan ng pagiging tunay, para sa akin ito ang kaibahan ng nanalo lang sa naghanap buhay. Okay. Yo. Bubuntisin niya daw yung lola ko. Nagdroga ka ba? Di mo nga mabuntis yung asawa mo, yung lola ko pa. Tangina nito. What? Sobrang weirdo. Di ka manalo sa sarili mong punchline, ginamit mo pa yung punchlines ni Sinyo. Wow. Freestyle muna. Sige, bakit ka naka-shades? Kahit magpaka-aggressive pa yan dyan, di pa yan deadly. Sa lahat ng mga 3GS, siya yung pinaka-friendly. Sobrang dami netong friends. Pinakamaamo sa pangkat. Pag nakikita niya ako sa event, biglaan niya akong hinahag. Kitang-kita ang galak na sa mukha niya lumitaw. Sobrang higpit ng pagkahag, tas ang tagal pang bumitaw. Si Kayram sobrang bait, kaso minsan medyo diretso at honest. First time ko siyang na-meet, nagkwento na ng personal problems. Kwento yan ng kwento, sobrang daldal nito ni Boplax. Sa sobra niyang daldal, kaya niyang mag-isa mag-podcast. Shit. Sa pakikipagkaibigan, siya'y eksperto dyan. Friends niya yon, tapos friends niya yan. Pero di ako maaapektuhan kasi a friend to all is a friend to none. Dati solid to sa 3GS. Sila magbe-bestie. Kalaunan, mas gusto niya nang sumama sa XB. Si Lipram, palagi mong kasama nung madaming ganap. Kaso bigla ring iniwanan nung nag-panic attack. Ilalabas ko pagkawak mo, wala sa isip ko mang uplift jack. Masasaktan sa barko itong mahilig na mag-jump ship. Biglang iniwan niya si Lip. Grabe na to. Palipat-lipat ka ng team. Tangina mo! Ngayon dumidikit kay Mot sa malinaw na dahilan. Kaso plans niya nag-flop. Si Mot nagkagig sa Thailand. Ikaw bantay ng shop!
Si Mot, nagkakagig. Si Mot, nagkakagig sa abroad. Ito, tamang dribble sa court. Kala mo, di ko alam yung sikreto nyo ni Tomas. Ulol, wag ka nang magpanggap. Halata ka na kay Ram. Pag walang customer sa shop, madalas yan mag-anal. Porket si Mot yung naging katandem, siya'y nagpipiling perfect. Tanga, ginawa ka niyang katandem para may tagabitbit ng helmet. Lagi mong pinopromote ang inyong tambalan, pero pag may 2x2, ang kampi mo si Slakwan. Sa Mick and Chill, si Mot, si Mick, si Kram, si Chill. Yeah, chill no? Masyado kang mahangin. Stig ka ba? Wala ka nang makain, chill ka pa? Maayos mang asintahin, hindi masasapol yung target. Kung ikaw ngayon yung chill, yung kinalaban mo, cold-blooded. Chill lang yan, pero ang daming plastic. Chill daw siya, pero palaging impulsive. Wala kang killer schemes at saka discipline. Kaya sa Mick and Chill, ikaw yung weakest link. Wow. Magpasagip ka na sa mga kaibigan at tribe. Wala kang thrill, kaya sa akin ay sawi ka na bye. Itong si Chill, gagawin kong malamig na bangkay. Para sa akin, panalo dito si Zaki. Napaka-obvious naman ng ano. Ang dami niyang binitawan na linya. Tapos, puro personals din yung mga bagay na yan. Tapos, si Kiram, may formula rin siya ginagawa eh. Kumbaga, ang tagal na kasi dami niya mga posing, ang dami niya mga, very creative yung lines niya. Pero I think, sa more on direkta ako talaga tumitingin eh. Kasi yung basihan din dito sa Amerika, ganun talaga eh. I don't know how, paano nila i-judge, pero para sa akin si Zach yung panalo. I'm sorry guys kung may masasaktan, pero tignan natin kung ano sasabihin ng mga hurado. Flip top zoning 16, Zaki vs. Kram, mag-ice pang beses, para sa kanila pareho, para sa laban na yun. Sobrang solid na lang pareho. Kaya ang boto ng hurado, magigay 5-0, magigay para kay Kram. Gusto ko lang pasalamatan. Okay, congratulations kay Kiram kung ganun. But, base sa pagkakarinig ko sa akin yung panalo. Kasi first and second round maganda na. Tapos yung third round niya maganda pa din. Ang dami mga punchline. Although hindi lang siya ganun ka-creative, pero direkta siya. Tuloy tayo. Yung result ng dami nanonood, si Marky Guerrero, si Dante Hope, Ace Arena, at siyempre si Kuya Bon. Jay, tangin niyo lahat. Ayun siguro, sa battle siguro nila, pinaka nakita ko, pinagkaiba ng week. Mananalo talaga si Kiram kasi Joker si ano eh. Si Sinyo. Siyempre, pag Joker ka, yung linya din na ma-appreciate mo, yung mga Joker din. Kasi para sa kanya, mahirap din gawin yung Joker na style. Joke na style eh. Ito sa creative. Ang problema kasi mas maraming nagiging magandang linya si Kram kumpara kay Zaki. Siguro nanibago siya kasi sinabay niya si Kram sa format ni Kram. Kung siya yung nag-adjust na sumabay kay Kram. Pero binigay ko yung round 1 siya round 3 kay Kram. Yung round 2 medyo dikit pa pero Zaki ako doon. Tapos ayun, 1-3 Kram. Si Ram, para sa akin, nakakagulat yung ginawa niya. Yung round 2, binigay ko siya kay Zaki, 1, naging siya kay Ram. Round 3, nag-choke ng konti siya. Pero kasi ang ganda nung game niya eh. Kumbaga, sobrang hindi namin inaasahan yung papakita niya. Siguro sa quality ng mga ano niya. Sa tingin ko, Zaki yung panalo, guys. Round 1, Kram. Round 2, Zaki. Round 3, Kram. Sa linis ng performance si Zaki props, pero going yung mga ginawa ni Kram sa numbers niya. At mas marami siyang pasok. Mas maraming pasok si Zaki kasi tuloy-tuloy yung atake niya eh. Si Kiram, dami niya mga poses eh. Kumbaga, nagiging saturated dahil syempre merong mga salitaan yung mga tao. Yun lang yung pagkakatingin ko. Pero other than that, sa tingin ko, Zaki yung panalo. I'm sorry guys ah. Kram. Ano sina yung binoto ko round 1 sa akin, round 2 kay Ram. Yung round 3 sana din sa akin yung factor. Although nag-choke si Kram doon, kala okay sa akin na, pero nabawi niya, kitang-kita naman sa yung mga, kumpara sa angle, yung mga bawa ni Kram, hindi lang basta comedy, iba rin isa dati. Kaya, yun, Kram.
Ayun, Class G. Pagdating sa punchline count, siguro mas marami yung kay Saki pero yung creativity ni Yeah, doon siya talaga sila nagbabati. Katulad ng sinasabi niya, maraming punchlines si Saki talaga. Direkta. Pero yung creativity, parang yun yung mas maraming value sa kanila. Dito sa amin, doon kami talaga sa punchline. At saka, yung personal, kung gaano kasakit, kabigat, doon talaga kami. Sa pabigatan kasi talaga ng linya to, hindi lang basta creativeness eh. I mean, may creativeness. Yung creativeness kasi para with yung disenyo ng pagkakarap eh. Pero at the end of the day, yung titignan yung timbangan eh, gaano kabigat. Especially yung second round ni Zaki, napakalaki nun eh. Napakalakas ng second round ni Zaki. First round, panalo na. Second round, na push pa. Pero na-appreciate ko si Kairam kasi very talented. Ang ganda ng diction, maganda yung stage performance, pero pagdating sa Saki yung sa tingin kong panalo. I'm sorry guys ha. Sa tingin ko hindi lang kumbaga sa tingin kasi pinanood ko naman, hindi naman nakaligtas, di ba? K-Ram, di natin matatanggi yun. Round 1, Pasensya pala sa mga fans ni wala akong galit kay Kairam, di ko pa siya napapakinggan, di ko pa rin napapakinggan si Zaki. But sa unang laban sa tingin ko panalo kagad si Zaki. 1 2 3 rounds. Although maganda na babawi pa si Kairam sa last round, but I think it's already too late. Yun para sa akin, round 2, para sa akin tabla yun. Dahil hindi masyadong naklose ni Kairam o hindi ganun kalakas yung ender niya ng round 2. So tumabla pa sa akin doon or pwede pa nga makuha ni Saki yun. Then round 3 binigay ko kay Kairam kahit meron siyang choke, kahit meron siyang slip up doon. Kasi makikita natin na bawi niya naman nung after nung choke niya, ang lakas ng impact sa crowd, kita-kita. Ang choke kasi dapat may momentum lang yun eh. Pag masyadong matagal na, medyo mahirap nang bawiin yung kahit gaano pa kalakas. Unless very favorite mo yung artist na yun. Pero kung nasa gray area ka, kung wala kang talagang pinapanigin, wala kang favoritism, focus ka lang talaga sa gitna, tignan mo lang talaga yung bigat, makikita mo na Zaki na agad talaga siya. Kasi ayun yung advantage ko sa lahat dahil hindi ko kilala si Kairam, hindi ko kilala si Zaki, nasa gray area lang talaga ako. Black and white, gray, dun lang talaga ako. So pag narinig ko na, makikita ko na agad, masusuri ko na agad. Yan, tuloy natin. Wala natin yan. Then, si Saki, yun, props kay Saki sa sobrang daming punchline na binibitawan niya pero iba yung creativity ni Kairam dito sa laban na to. Kaya Kairam ako. Well, ganun lang pala guys. Maraming salamat guys. At bigay ko nga pala yung yung points ko dito. Sige, bibigyan ko to ng 9. Hindi naman ganun ka taas yung intensity na oh shit, sobrang galing na galing ako sa nangyari. Parang bibigyan ko lang. So, ang bibigay kong puntos dito is 9 siguro. I think meron pa silang maibibigay. Kaya lang siguro yun lang muna. Maraming salamat guys at ganun pa man, galing ngayon sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya, mga kaibigan niyo, mga tao nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi mabuti at magdasal, huwag nyo kakalimutan. Plan motive nga pala ng Good Vlog Pro sa akin, Saki. Peace out. Congratulations kay Kairam. Deserve nyo naman yun, parehas naman sila magaling eh. Kung hindi magaling pa yung nanalo, di yun nakakainis dun, yung manalo yung hindi magaling. Pero magaling si Kairam, magaling si Saki, sino man sa kanila manalo, okay lang din. Tuloy natin yan. Good night, guys.